King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 20. Mungkahi ni Zhao Yufei. Tama iyan. Sagot ni Zhao Fang. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng galit mula kay Zhao Han. Mabuti, mabuti, mabuti. Ang mukha ni Zhao Han ay naging mas malamig habang siya ay nagsabi ng mabuti ng 3 beses, pagkatapos ay hindi na tumingin kay Zhao Fang. Natarante si Zhao Fang dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Zhao Han, kaya kailan niya ito nasaktan. Lumapit si Zhao Yu kay Zhao Fang at nagbabala. Si Zhao Han ay pinsan ni Zhao Yijan at medyo maayos ang kanilang relasyon. Pinsan ni Zhao Yijan. Hindi katakataka na si Zhao Han ay may pagkapuot sa kanya. Si Zhao Yijan ay nakahiga pa rin sa kama ngayon dahil sa kanyang pinsala. Dahil siya pinsan niya, halatang maghihiganti si Zhao Han. Gayunpaman, ngayon ay nahaharap sila sa mga kaaway mula sa labas. Kailangan muna nilang ayusin ito at pagkatapos ay pag-usapan ang mga panloob na usapin. Ikalimang ranggo ng martial path. Nagbago ang ekspresyon ni Zintong, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi. Paano kung ikaw ang ikalimang ranggo? Bilang isang nangungunang ika-4 na ranggo, nagkaroon siya ng karanasan sa pakikipaglaban sa ikalimang ranggo. Munting surot. Hakbang na naglakad si Zhao Han patungo kay Zintong. Sa bawat hakbang niya, mas lalong lumalakas ang lamig mula sa kanya. Ang lamig ay hindi lamang isang pakiramdam, ito ay tunay na lamig na nagmula sa kanyang inner strength. Kani-kanina ka lang nakarating sa 5th rank. Makikita ko kung gaano kakalakas ngayon. Ngumuso si Xingtong, ngunit ang kanyang ekspresyon ay solemna. Metal arm. Inilagay ni Zintong ang kanyang napakalaking kapangyarihan at inner strength sa kanyang braso at ang kanyang buong katawan ay tila isang toro. Ang kanyang kasanayan ay isang mataas na ranggo, na nagpapahintulot sa isa na ay compress ang kanyang lakas sa isang pag-atake, na nagpapahintulot sa gumagamit na madaig ang kanyang kalaban. Nakita ni Zhao Fang na walang mga bahid, halatang naging madali sa kanya si Zintong. Snow ang cold palm. Ang katawan ni Zhao Han ay nagbuhos ng nagyayelong aura, tulad ng nyebe. Habang ginagamit niya ang kanyang pag-atake sa palad, nagsimulang mag-freeze ang paligid. Ang malamig na aura ay nagpatalon sa puso ni Zhao Fang dahil ang inner strength na ito ay masyadong malakas, halos kasing lakas ito ni Zhao Tianyijan. Sa sandaling sumugod si Zintong, naramdaman niya ang isang hindi kilalang puwersa na hamarang sa kanya, na parang nahulog siya sa putik. Paano ito ang inner strength ng beginner 5th rank? Napaisip si Zintong. Magkadikit ang dalawang palad. Gamit ang kanyang lakas, pilit na pina-atres ni Zintong si Zhao Han ng isang hakbang. Gayunpaman, ang sulok ng kanyang bibig ay nagsimulang tumulo ng dugo. Ang malamig na inner strength ay dumaloy sa kanyang depensa at pumasok sa kanyang katawan. Paano ito posible? Ang inner strength na ito ay umabot na sa peak ng 5th rank. Naramdaman ni Zintong ang pag-freeze ng kanyang dugo. Hindi siya makagalaw. Pinalipad siya ni Zhao Han sa isang sipa at pagkatapos ay malamig na tumawa. Itong lakas lang at gusto mong hamanin si Zhao Linlong. Ako lang ang may karapatang talunin siya. Brother Tong. Ang mga alagad ni Zin ay pumunta upang tulungan siya. Ayos lang ako. Halos hindi nakalabas si Zintong. Maswerte siya na malakas ang katawan niya. Kung ito ay ibang tao, sila ay nakarete ng hindi bababa sa 1 buwan. Zhao Han, inaamin ko na malakas ka. Kinagat-kagat ni Zintong ang kanyang mga ngipin habang nagpatuloy. Ngunit ngayon ka lang nakarating sa ikalimang ranggo at ang iyong inner strength ay ganito kalakas, ibig sabihin ay nakakain ka ng isang uri ng kayamanan. Ngunit ano ang silbi ng tulong sa labas? Kapag nakilala mo ang nangungunang henyo ng aking pamilya na si Zin Huang, matatalo ka. Nang marinig nila hanggang dito si Zhao Fang at ang iba pa ay may mga ekspresyon ng pag-iisip. Masyadong abnormal ang kalagayan ni Zhao Han, kaka-rating lang niya sa ikalimang ranggo at nagkaroon ng napakalakas na inner strength. Noong ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata para siyasatin si Zhao Han, tiyak na nabigla siya dahil masyadong malakas ang inner strength na iyon. Tama ang pagsusuri ni Zintong, tiyak na gumamit si Zhao Han ng ilang mga kayamanan. Paano kung gumamit ako ng tulong sa labas? Iyan ang swerte ko, tinutulungan ako ng langit. Kapag natapos ko ng pinuhin ang enerhiyang ito at talunin si Zhao Linlong,
Tiyak na hahamunin ko si Xin Huang. Malamig na sabi ni Zhao Han. Si Xin Huang, ang nangungunang panloob na disipulo ng pamilya Xin, isa rin sa 4 na magagaling na henyo ng Sun Feather City. Narinig na rin ni Zhao Fang ang pangalang ito noon. Malamang, si Xin Huang ang pinakamataas na henyo sa 4 at naabot niya ang ika-5 ranggo noong 1 taon. Mas malakas pa siya kay Zhao Linlong. Mula nang matalo si Xin Tong, mabilis na umalis ang mga disipulo ng pamilya Xin na nasa pagitan ng kanilang mga binti ang kanilang mga buntot. Kalahating taon lang ang ginamit ni Zhao Han para maabot ang ika-5 ranggo. Nasa sabik ako para sa pangunahing paligsahan sa loob ng 10 araw. Si Zhao Han ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng mga tao. Malinaw, ang pagganap ni Zhao Fang ay hindi masama, gamit ang lakas ng isang half-step martial artist upang talunan ang isang tunay na martial artist. Bago umalis, tinitigan ni Zhao Han si Zhao Fang. Hindi siya iniwasan ni Zhao Fang at hinarap si Zhao Han sa mata. Hindi siya naniniwala na aatakehin siya ni Zhao Han ngayon, sa harap ng lahat ng iba pang disipulo ng sekta ng Zhao. Kahit na hindi siya manalo, magagamit pa rin ni Zhao Fang ang lightly floating fairy para makatakas. Gagawin ko ang ginawa mo. Magkikita tayo kapag hinamon kita sa tournament. Gagawin ko ang ginawa mo. Nanlamig si Zhao Fang. Nabali niya ang braso ni Zhao Yijan sa paligsahan ng mga panlabas na disipulo. Ang kahulugan ni Zhao Han sa paggawa ng ginawa mo ay napakalinaw na. Sa pagbabalik, tinanong ni Zhao Fang si Zhao Yu sa tabi niya. Ano ang mapaghamong bagay na pinag-usapan niya? Bawat Inner Disciple Tournament ay ginagawa sa pamamagitan ng paghamon. Ang bawat kalahok ay maaaring hamanin ang isang partikular na tao. Paliwanag ni Zhao Yu. Kahit na ito ay maaaring mangyari. Tumibok ang puso ni Zhao Fang habang naiintindihan niya ang kahulugan ni Zhao Han. Inilatag na ni Zhao Han ang lahat ng kanyang mga plano ng malinaw at maayos, lubos siyang nagtitiwala sa kanyang sarili. Bagamat isa itong bukas na plano, mahirap itong iwasan. Gusto mo bang mabali ang braso ko? Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay naging mas malamig at mas malamig. 10 araw na lang ang natitira bago ang pangunahing paligsahan. Si Zhao Fang ay lalong nagal-inang. Gabi-gabi ay gagawin niya ang kanyang inner strength sa pamamagitan ng pagsasanay sa air crossing breathing technique. Alam ni Zhao Fang na nasa inner strength ang distansya sa pagitan niya at ni Zhao Han. Sa mga tuntunin ng pagiging komplikado, ang air crossing breathing technique ay ang pinakamataas na baitang na may mataas na ranggo na martial art, na halos umabot sa pinakamataas na ranggo na martial art na kategorya. Masasabing ito ang pinakamahusay na martial art sa lahat ng mga disipulo ng sekta ng Zhao. Ang ikalawang araw, naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang Angry Dragon Fists ay lalong nagiging perpekto habang nagsasanay siya sa hardin. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagtala ng maraming kawili-wiling labanan sa pagitan ng mga disipulo at ginamit ang lahat ng ito upang gawing perpekto ang kanyang Angry Dragon Fists. Sa makatuwid, pagkatapos maabot ng Angry Dragon Fists ni Zhao Fang ang tuktok ng antas, unti-unting tumataas ang kapangyarihan. Ang lakas niya ngayon ay higit pa sa doble nang mayroon siya sa Outer Disciples Tournament. Pwede ba akong pumasok? Isang malinaw na tunog ang narinig mula sa labas. Naramdaman ni Zhao Fang na pamilyar ang tunog at nakita niya ang isang batang babae na nakasuot ng lila na nakatayo sa labas na naghihintay. Siya yon. Medyo nagulat si Zhao Fang. Hindi ba ako welcome? Bahagyang kumurap ang magagandang kilay ni Zhao Yufei, ang kanyang ngiti ay parang lotus, dalisay at inosente. Pumasok ka. Hindi nagtagal ay nakabawi si Zhao Fang sa kanyang kagandahan. Matapos pumasok si Zhao Yufei, hindi nagtagal ay sinabi niya sa kanya ang punto ng kanyang pagbisita, ito ay upang makipag-spar kay Zhao Fang. Malinaw, medyo ayaw ni Zhao Yufei matapos matalo kay Zhao Fang noong nakaraang pagkakataon. Okay, pero huwag nating saktan ang isa't isa. Malinaw na hindi siya tinanggihan ni Zhao Fang dahil siya ang tanging panlabas na disipulo na maaaring makipag-away sa kanya. Hindi nagtagal ay nag-away ang dalawang figure sa buong hardin. Habang nag-sparring, itinulak lang ni Zhao Fang ang Angry Dragon Fist sa pinakamataas na antas. Kahit noon pa ay nakuha niya ang mataas na kamay. Pagkalipas ng kalahating oras na insenso ang pagsunog, natalo si Zhao Yufei,
ang kanyang paghinga ay napunit habang ang kanyang mga kilay ay kumikislap. Ang iyong inner strength ay nabuo at umaatake ng napakabilis. Nagbibigay din ito sa akin ng misteryoso at lumulutang na pakiramdam. Anong uri ng lihim na pamamaraan ito? Sa labanan, na-control ni Zhao Feng ang kanyang inner strength sa parehong antas ni Zhao Yufei. Gayunpaman, ang inner strength ni Zhao Feng ay lumikha pa rin ng mas maraming pressure kaysa sa kanya. Ito ay dahil sa air crossing breathing technique. Nililinang ko ang 3 breaths technique, isang mataas na ranggo na martial art na nakatutok sa inner strength, ngunit hindi ito kasing lakas ng sa kanya. Nagulat si Zhao Yufei sa kanyang puso. Hihihi, espesyal na kasanayan ko yon, hindi sasabihin. Magiliw na ngumiti si Zhao Feng. Ang pagtanggi ni Zhao Feng ay nagulat kay Zhao Yufei dahil hindi gaanong mga kabataang kapareho ng edad ang tatanggi sa kanyang mga panukala. Ang kanyang mga mata ay umikot habang nakangiting sinabi. Malinaw na mayroon ka pa ring mga pagkukulang, kung mayroon kang ilang interes, maaari tayong gumawa ng isang deal na nagpapahintulot sa ating dalawa na makakuha ng mga benepisyo. Oh, pag-usapan natin ito. Agad na interesado si Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 30. Metal Wall Technique. Mayroon kang malaking kalamangan sa bilis at inner strength, ngunit ang depensa ay ang iyong kahinaan. Tumingin si Zhao Yufei kay Zhao Feng. Oo, yan ang kahinaan ko. Hindi nagulat si Zhao Feng. Pagkatapos niyang sumanib sa kaliwang mata ay makikita ng kanyang paningin ang pinakamaliit na detalye. Dahil madaling makita ni Zhao Feng ang mga pagkukulang ng kanyang kalaban, nakikita rin niya ang sarili niya. May natutunan ka na bang pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan? Bahagyang nagulat si Zhao Yufei. Wala. Hindi naman sa ayaw niya, kailangan lang ng pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan para sanayin at hindi madaling matutunan sa loob ng maikling panahon. Ang mga normal na kasanayan at diskarte ay nangangailangan lamang ng pag-unawa at talento upang madaling sanayin ang mga ito sa loob ng maikling panahon. Tanging mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ang nangangailangan ng mga mapagkukunan pati na rin ang pagsisikap na matuto. Ang katawan ang pundasyon ng paglilinang. Ang isang mataas na ranggo na diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay hindi lamang makakatulong na patatagin ang pundasyon ng isang tao, maaari din itong mapabuti ang depensa ng isang tao. Gusto ba ni Big Brother Zhao Feng na matuto ng isa? Magiliw na ngumiti si Zhao Yufei. Ang bahaging Big Brother Zhao Feng ay nagpatibok ng puso ni Zhao Feng. Agad na namula ang mukha ni Zhao Yufei, na parang tumutulo ang dugo. Sa loob ng sekta, ang mga nakatatandang disipulo ay tinawag na Big Brother. Marahil ay masyadong nakakagulat ang pagganap ni Zhao Feng, na hinahayaan si Zhao Yufei na makaligtaan ang puntong ito. Ito ay may ilang mga dahilan. Baka pwede kong isaalang-alang. Tumanggaw si Zhao Feng pagkatapos ng malalim na pag-iisip. Dati, ang galing ni Zhao Feng ay ang kanyang bilis. Hindi man lang siya maabot ng mga taong may parehong ranggo, kaya napabayan niya ang paggamit ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Ngayon, sa pahiwatig ni Zhao Yufei, sinimulan ni Zhao Feng na bigyang pansin ito. Kung wala siyang inner strength, ang hidden card na ito, malamang na hindi niya maharangan ang cold flowing sword ni Zhao Yijan. Sa kabilang banda, si Zhao Yu, nang hindi gumagamit ng inner strength, ay maaaring kontrahin si Zhao Yijan ng ilang sandali. Ito ay dahil sa katotohanan na natutunan niya ang isang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan. Ang pakikipag-sparring kay Zintong kahapon ay napagtanto ni Zhao Feng ang kahalagahan ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Sa parehong hapon sa araw na iyon, inimbitahan ni Zhao Yufei si Zhao Feng sa kanyang lugar. Nakakagulat na nakita ni Zhao Feng na katabi niya ang bahay ni Zhao Yufei. Si Zhao Yufei ay nakatanggap ng parehong pagtrato kay Zhao Feng, pareho silang tinitingnan ng sekta. Lolo, masayang sumigaw si Zhao Yufei nang makabalik siya. Bumalik na si Yufei. Mula sa silid ay lumabas ang isang nakaarmadong matandang lalaki, hindi na siya nagsalita pagkatapos ng casual na pagsulyap kay Zhao Feng. Nagtataka ako kung anong deal ang sinasabi ni Zhao Yufei. Sa wakas ay napunta si Zhao Feng sa punto. Pakihinti Big Brother Zhao Feng. Naglakad si Zhao Yufei patungo sa matanda at nagsalita ng ilang salita. Sa wakas ay tumanggo ang isang armadong matandang lalaki at bumalik sa silid upang kunin ang isang lumang libro.
Ang kasanayang ito ay tinatawag na metal wall technique at ito ay medyo sikat sa loob ng Cloud Country. Mas maganda pa ito kaysa sa metal body ni Zhao Yu. Ang isang armadong matandang lalaki ay malumanay na bumantong hininga nang ibigay niya ang libro kay Zhao Yufei. Agad na napagtanto ni Zhao Feng na ang magkasamang lolo at apo na ito ay nakagawa na ng mga plano at nakita na ang inner strength advantage na ibinigay ng air crossing breathing technique. Ang dahilan kung bakit gustong makipag-spar ni Zhao Yufei kay Zhao Feng ay para ituro na kulang ang kanyang katawan, kaya nagmumungkahi ng deal. Metal wall technique. Marahang bamulong si Zhao Feng. Wala pa siyang narinig na nagsasalita tungkol sa diskarteng ito noon. Ang metal body ni Zhao Yu ay isang mataas na ranggo na martial skill, ang bronze body ni Xin Tong ay pareho. Ayon sa matanda, mas maganda ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan na ito kaysa metal body. Ang kasanayang ito sa pagpapalakas ng katawan ay isang pinasimpleng bersyon ng holy martial skill na silver wall technique. Kahit na ito ay pinasimple at naglalaman lamang ng unang ikatlong bahagi nito, maaari pa rin itong ituring na isang peak high-rank martial art. Mayabang na sabi ng matanda. Holy martial art. Huminga ng malamig si Zhao Feng at sinimulang suriin ang isang armadong matandang lalaki. Upang makuha ang ganoong mataas na ranggo na kasanayan, hindi siya maaaring magkaroon ng isang simpleng background. Ginamit niya ang kanyang kaliwang mata ngunit nalaman niyang ang dugo sa loob ng matanda ay katulad ng dugo ng isang karaniwang tao, wala itong aura na nagmumula sa inner strength. 10 taon na ang nakalilipas, nawala ang aking paglilinang sa isang aksidente. Tila naramdaman ng matanda ang inspeksyon ni Zhao Feng at nagpaliwanag. Sorry. Nakonsensya si Zhao Feng nang ibalik niya ang kanyang mga mata. Walang ekspresyon ang isang armadong matandang lalaki at nagpatuloy. Para sa apo ko ngayon, ibibigay ko sa iyo ang metal wall technique na ito kapalit ng iyong inner strength skill. Ano ang pakiramdam mo sa deal na ito? Ito ay sa loob ng hula ni Zhao Feng. Hayaan mo akong mag-isip. Sinimulan ni Zhao Feng na pag-aralan ang mga benepisyo at problema. Ang air crossing breathing technique ay isang inner strength lamang na kasanayan at madaling malampasan ang mataas na ranggo na martial arts, malamang na hindi ito mas mahina kaysa sa peak rank martial arts. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng inner strength na ito ay nangangailangan ng lightly floating fairy upang magamit sa pinakamataas na potensyal nito. Malinaw, ang metal wall technique ay hindi rin masama. Ito ay isang pinasimpleng bersyon ng isang holy martial art at naabot na ang tuktok ng mataas na ranggo, hindi malayo sa pagiging isang peak-rank martial art. Sa pag-iisip hanggang dito, hindi nagtagal ay nakuha na ni Zhao Feng ang kanyang sagot. Sige. Tumanggo si Zhao Feng at hiniling kay Zhao Yufei na bigyan siya ng papel. Pagkatapos, isinulat niya ang mga nilalaman ng air crossing breathing technique. Isinulat lamang ni Zhao Feng ang mga nilalaman ng air crossing breathing technique, ngunit hindi sumulat ng anumang bagay na nag-uugnay dito sa lightly floating fairy. Nangangahulugan ito na makukuha lamang ni Zhao Yufei ang kasanayan sa inner strength, ngunit walang koneksyon sa lightly floating fairy. Pagkatapos niyang isulat ito, nagpalitan ng mga kasanayan sina Zhao Feng at Zhao Yufei. Kinuha ng matanda ang air crossing breathing technique at sinimulang suriin ito. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at mabilis na sinuri ang mga nilalaman ng metal wall technique. Siya ay may higit sa 100 kasanayan sa kanyang isip, na nangangahulugan na ang kanyang teorya ng martial arts ay hindi masama. Isang beses lang niyang i-scan ang laman para ganap na maisaulo ang mga ito. Ito ay malinaw na ang kasanayang ito ay higit na lumampas sa mga nasa loob ng kanyang ulo. Hindi masama, ang kasanayang ito ay napakatugma kay Zhao Yufei. Tuwang-tuwang sabi ng isang armado na matanda nang matapos niyang basahin. Hihihi, masaya akong makipagtulungan. Kinuha ni Zhao Feng ang metal wall technique at natuwa rin siya. Gayunpaman, bago umalis si Zhao Feng ay hindi niya napigilan ang sarili at nagtanong. Senior, bakit hindi mo hayaan si Sister Yufei na matuto ng metal wall technique? Tumawa ang matanda. Henyo ka ng sekta at hindi mo alam. Sa pangalan pa lang na metal wall technique ay masasabi na ang balat ng isang tao ay magiging matigas gaya ng metal, ibig sabihin ay hindi ito angkop sa mga babae. Ang maliksi at malambot na estilo ng Yufei ay mas tugma sa iyong air crossing breathing technique, kung hindi, hindi ko ipagpapalit ang metal wall technique para dito.
Hindi nakapagtataka. Tumanggaw si Zhao Fang, ang metal wall technique ay talagang hindi angkop sa mga babae. Ang mga larawan ni Yufei na nagiging maskuladong babae ay nagpang-inag kay Zhao Fang. Pagka-uwi, agad na nagsimulang magsanay si Zhao Fang sa metal wall technique. Ang mga normal na diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay madaling maunawaan. Gayunpaman, ang metal wall technique na ito ay hindi isang normal na pamamaraan. Ang intindihin lamang ito ay higit na nalampasan ang iba pang mataas na ranggo na martial arts. Gayunpaman, hindi nito binawi si Zhao Fang habang dahan-dahan niyang ginamit ang kanyang kaliwang mata upang pagsamahin ang mga nilalaman sa kanyang isipan at nilalaro ang mga ito pabalik-balik. Nang gabing iyon ay tuluyang pumasok si Zhao Fang sa pintuan ng metal wall technique. Ang metal wall technique ay may kabuuang 7 antas. Ang unang 3 antas ay nagpapahintulot sa balat ng isang tao na tumigas. Matapos maabot ang ikatlong antas, ang balat ng isang tao ay magiging kasing tigas ng metal at makakaharang ng mga espada. Makikita na ang kasanayang ito ay mas komplikado kaysa sa metal body ni Zhao Yu. Kinailangan ng metal body ni Zhao Yu na magtipon ng lakas sa isang tiyak na punto para harangin ang mga espada. Ang ika-4 na antas, gamit ang inner strength upang patigasin ang mga buto ng isang tao, na nagbibigay daan sa isa na mabilis na mapataas ang kanyang kapangyarihan. Mula lamang sa katawan ng isang tao ay makakalaban ng mga sandata at inner strength. Sa sandaling makarating dito, ang buong katawan ay magiging kasing lakas ng isang metal na pader. Nagsimulang lumiwanag ang mga mata ni Zhao Fang habang nagbabasa siya hanggang dito. Ang kakayahan sa pagpapalakas ng katawan na ito ay maaaring makapagpataas ng lakas ng isang tao. Kung maaari kong linangin ang metal wall technique sa ika-4 na antas, magkakaroon ako ng 70% pagkakataon na maabot ang nangungunang 3. Napaisip si Zhao Fang. Ang ika-5 antas. Ang pag-abot sa antas na ito, ang katawan ng isang tao ay maaaring makabasag ng mga sandata. Ang ika-6 na antas. Ang isang tao ay maaaring makayanan ang anumang pag-atake mula sa ika-7 ranggo ng martial path at hindi nasaktan. Ang ika-7 antas. Isang perpektong katawan na hindi matutunaw sa sobrang init. Matapos basahin ang huling ilang bahagi, nagulat si Zhao Fang. Lalo na ang ika-7 antas, halos umabot na ito sa antas na hindi tao. Kapag inilagay sa mga hurno at hindi matuno, anong uri ng konsepto ito? Kung ang isang katawan ay gawa sa balat, dugo at buto, matutunaw pa rin sila kapag inihagis sa isang pugan. Kung ang isa ay makapagsanay ng metal wall technique sa ika-7 antas, walang sino man sa ilalim ng ika-9 na antas ang makakasakit sa isa. Sa tingin ko ay nakakuha ako ng malaking deal. Nasasabik si Zhao Fang habang dinobol niya ang kanyang pagsisikap na sanayin ang kasanayang ito. Dahil naunawaan na niya ang inner strength at naabot na niya ang ika-4 na ranggo, ang bilis ng pagsasanay ni Zhao Fang ay napakabilis. Isang araw lang ang inabot niya para makarating sa unang antas. Natagpuan ni Zhao Fang na lumakas ang kanyang balat pagkatapos maabot ang unang antas. Ito ay napakalinaw. Gayunpaman, pagkatapos niyang maabot ang unang antas nalaman niya na ang bilis ay nabawasan ng husto. Tinansya ni Zhao Fang na kailangan niya ng hindi bababa sa 10 araw upang maabot ang ika-2 antas. May 10 araw pa bago magsimula ang main family tournament. Naisip ni Zhao Fang, pagkatapos ay nagpasya siyang bumalik sa medicine pavilion at bumili ng body strength eneng powder. Ang bawat pouch ng body strength eneng powder ay nagkakahalaga ng 2,000 pilak at magagamit lamang ng 3 beses upang mapataas ang bilis ng kanyang kakayahan sa pagpapalakas ng katawan. Napatikip si Zhao Fang sa kanyang mga ngipin habang bumili siya ng 3 bag, na nagkakahalaga ng 6,000 pilak. Sa natitirang pilak, binili niya ang isang air pill, na nagkakahalaga din sa kanya ng 6,000 pilak. Alam ng lahat na ang epekto ng air pill ay upang madagdagan ang dami ng inner strength na maiimbak ng isa. Makikita na hindi nakalimutan ni Zhao Fang na linangin ang kanyang inner strength. 3 pouch ng body strength eneng powder at isang air pill ang gumastos ng lahat ng ipon ni Zhao Fang. Pagka-uwi, agad na binuksan ni Zhao Fang ang isang pouch ng body strength eneng powder at nagsimulang magtanim ng metal wall technique habang nakababad siya sa gamot. Isang mainit na pakiramdam ang nagsimulang mag-alab sa loob ng kanyang katawan habang nakababad siya sa gamot. At habang tumatagal,
nagsimulang bumaon sa kanyang katawan ang nagniningas na pakiramdam. Biglang may narinig na kakaiba pero pamilyar na tunog. Pa. Ang lalim ng kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagsimulang maglabas ng sizzles ng init na sumanib sa gamot. Ho! Isang kakaibang mainit na pakiramdam ang umalangaw-ngaw sa kanyang katawan at nagpabilis ng kanyang pagsasanay. Ito. Nagulat si Zhao Fang ngunit hindi nag-aksaya ng oras sa pagsipsip ng enerhiya sa loob ng gamot. King of Gods, Kabanata 31. Layunin ng pagpatay ng Sky Forest. Ano ang nangyayari? Naramdaman ni Zhao Fang na tumatalon ang kanyang kaliwang mata at ang kanyang dugo ay tila sumasailalim sa isang tiyak na pagbabago na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na sumipsip ng enerhiya. Ito ay tiyak na ang kakayahan ni Zhao Fang na sumipsip ng gamot ay nalampasan ang mga normal na tao. Ito ay dahil ang isang normal na tao ay nangangailangan ng 3 beses na sumipsip ng isang supot ng body strength ng powder. Gayunpaman, isang beses lang ito na-absorb ni Zhao Fang at ang lahat ng enerhiya ay nawala. Napakunot-noo si Zhao Fang nang maisip niya na ang kanyang 2,000 pilak ay naubos sa napakaikling panahon. Buti na lang, na-absorb niya ang lahat ng enerhiya. Naramdaman niya na ang bilis ng pagsasanay ng metal wall technique ay tumaas ng husto. Anong klaseng mutation ang nangyari sa katawan ko? Ang bilis ng aking pagsipsip ay tumaas ng husto. Naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang sariling katawan ay may mga lihim na hindi niya alam. Nakumpirma lamang niya na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanyang kaliwang mata. Kinabukasan, ilang beses munang nilinang ni Zhao Fang ang air crossing breathing technique, pagkatapos ay ipinagpatuloy ang paggamit ng body strength ng powder. Sa loob lamang ng 3 araw, ang metal wall technique ay umabot na sa 2 antas. Gayunpaman, ang kanyang 6,000 pilak na halaga ng body strength ng powder ay naubos na lahat. Ang unang 2 antas ng metal wall technique ay hindi nagpapabuti ng kabuoang lakas ni Zhao Fang. Ang kanyang kapangyarihan ay tumaas, ngunit ang kanyang depensa ay tumaas lamang ng mga 20 hanggang 30%. Pangunahing ito ay dahil sa ang katunayan na ang pundasyon ni Zhao Fang ay napakatibay. Kung naabot niya ang pangalawang antas bago niya naabot ang ika-4 na ranggo ng landas ng militar, kung gayon ang pagtaas ng lakas ay magiging napakalinaw. Ang ika-3 antas lamang ang nagpapahintulot sa katawan na maging kasing tigas ng metal, at hamarang ng mga sandata. Ito ay nagpapahintulot sa depensa ng isang tao na tumaas ng husto. Gusto ni Zhao Fang na abutin ito, ngunit ang kanyang body strength ng powder ay nagamit na at ang bilis ng kanyang pagsasanay sa metal wall technique ay bumalik sa bilis ng isang pagong. Pera. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Naubos na lahat ng ipon niya. Nasira na siya ngayon. Sa pag-iisip hanggang dito, inilabas niya ang air pill na binili niya ilang araw ang nakalipas. Ang paggamit ng air pill ay para pinuhin ang inner strength ng isang tao, na nakatulong ng malaki sa martial artists. Agad na kinain ni Zhao Fang ang tableta at nagsimulang mag-cultivate sa air crossing breathing technique. Napakahusay ng air crossing breathing technique kaya kinuha pa ng lolo ni Zhao Yufei ang metal wall technique para ipagpalat dito. At sa mental energy na natamo niya mula sa kanyang kaliwang mata, si Zhao Fang ay maaaring maglinang ng 2 beses kaysa sa dati, kaya't pinapayagan ang kanyang inner strength na tumaas ng napakabilis. Muling naramdaman ni Zhao Fang ang init na nagmumula sa kanyang kaliwang mata na nagbigay daan sa kanyang pagsipsip na tumaas. Makalipas ang 1 araw at 1 gabi. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang habang itinaas ang kanyang palad. Mabagal na umikot ang isang berdeng malabong glow, nagdala din ito ng malakas na pressure. Naabot na ng kanyang inner strength ang peak 4th rank nang hindi nalalaman. Dahil ang metal wall technique at air crossing breathing technique ay parehong nagpapatuloy, ang pundasyon ni Zhao Fang ay nagsimulang maging mas matatag. Kinakalkula niya na may 6 hanggang 7 araw pa bago ang tournament. Ang metal wall technique ay nasa tuktok ng ika-2 antas at ang aking inner strength ay maihahambing sa tuktok ng ika-4 na ranggo. Ang aking paglilinang ay halos nasa tuktok din ng ika-4 na ranggo. Sinuri ni Zhao Fang ang kanyang lakas. Sa lakas na ito, nagkaroon siya ng 40 hanggang 50% na tsansa na maabot ang nangungunang 3. Gayunpaman, upang manalo, si Zhao Han ay mayroon lamang 30%,
pati na rin ang isang 70% na pagkakataong mabubunot sa pamamagitan ng pag-asa sa bilis ng lightly floating ferry. Hindi sapat. Umiling si Zhao Feng, napakababa ng pagkakataong manalo. Matalo man o hindi si Zhao Han o maabot ang nangungunang tatlo, kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang pagkilos sa mga normal na paraan ng paglilinang, ang kanyang paglilinang at metal wall technique ay mahirap pagbutihin. Mukhang kailangan kong pumunta ulit sa Sky Cloud Forest. Sabi ni Zhao Feng pagkatapos mag-isip ng malalim. Agad niyang kinuha ang isang mahabang parihabang kahon sa loob ng silid. Isang silver bow ang nakalagay sa loob ng wooden box. Ang silver bow na ito ay ang binili ni Zhao Feng sa Sun Feather City. Tanging ang mga tunay na martial artist lamang ang tunay na makakagamit ng lakas nito. Habang hawak ang busog, umalis si Zhao Feng sa sekta ng Zhao. Pagkatapos ay bumili siya ng ilang item sa Sun Feather City bago tumungo sa Sky Cloud Forest. Sa sandaling umalis siya sa Sun Feather City, tatlong anino ang kumislap sa mga tarangkahan ng lungsod bago umalis. Dalawa sa mga taong ito na nakasuot ng itim ay may itim na balat at magkamukha. Brother, malamang pupunta ang batang iyon sa Sky Cloud Forest. Agad na sabi ng isa sa nakaitim na damit. Napakagaling. Ito ang perpektong lugar para gawin natin ang ating trabaho. Tinitiyak ng planong ito na tiyak na mamamatay ang batang ito. Puno ng killing intent na sinabi ng kapatid. Maaaring sanayin ni Zhao Feng ang lightly floating ferry tuwing gusto niya kapag walang tao sa paligid. Siya ay kasing liwanag ng isang balahibo na lumulutang sa hangin, minsan dobleng tumatalon sa himpapawid. Sa wakas, ngayon, naabot ng lightly floating ferry ang mababang antas. Teng. Teng. Sa bukas na lugar na ito ay nakaramdam siya ng kalayaan na parang isang ibon. Nasa pang-apat na ranggo lang ako ng martial path at ganoon ang pakiramdam. Kung malalampasan ko ba ang ika-9 na ranggo, magagawa ko bang lumipad? Nasa sabik na nag-isip si Zhao Feng. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay narating ni Zhao Feng ang Sky Cloud Forest. Ang walang katapusang kagubatan ay nagmistulang bukas na bibig ng isang nakamamatay na hayop. Walang nakakaalam kung ano ang nasa pinakamalalim na bahagi ng Sky Cloud Forest. Ang alam lang ni Zhao Feng ay ang mas malayo pa, mas malamang na makakatagpo ang isang nakamamatay na hayop. Ang mga pagkakataon at panganib ay magkakaugnay sa isa't isa. Maingat na iniskan ni Zhao Feng ang lugar gamit ang kanyang kaliwang mata para sa mga palatandaan ng hindi kilalang mga hayop. Paminsan-minsan ay nakakasalubong niya ang ilang malalakas na nakamamatay na hayop at lumipad ng 30 milya palabas. Inilabas ni Zhao Feng ang kanyang silver bow at inilagay ang kanyang inner strength dito. Ang string ay nagsimulang manginig sa lakas. So, isang pilak na palaso ang bumaril sa kagubatan at tumama sa isang 200 kilo na baboy ramo, 200 metro ang layo. Tong! Ang palaso ay pumutok sa mata at ulo ng baboy, na nag-spray ng dugo kung saan-saan. Ilang sandali itong pumiglas bago bumagsak. Ang 200 kulang na baboy ay magiging isang mahirap na tagumpay kung labanan ng ulo ng mga magsasaka sa ikatlong ranggo. Hindi kinuha ni Zhao Feng ang bangkay ng baboy. Sinasanay lang niya ang kanyang kakayahan gamit ang busog. Ang totoong target niya ay mabangis na hayop. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga mabangis na hayop makakakuha siya ng pilak na kailangan niya para sa mga mapagkukunan ng paglilinang. Hindi masama ang kapangyarihan nitong silver bow. Ang lakas ng bawat arrow ay katumbas ng buong lakas na hit ng ika-4 na ranggo sa loob ng 300 hakbang. May lason din ang aking mga palaso. Kung nataman ko ang isang mahalagang lugar, ito ay kapareho ng pinsala sa isang ika-5 ranggo. Si Zhao Feng ay labis na nasisiyahan sa kanyang sarili. Bilang isang mamamana, napakataas ng rate ng pagpatay at pag-survive ni Zhao Feng. Clap, clap, clap. Hindi masama, hindi masama. Hindi ko akalain na ang target ko sa pagkakataong ito ay isang mamamana. Isang tunog ng pagpalakpak ang nanggaling sa harapan. Sinong iyon? Nagulat si Zhao Feng. Nakita niya na sa tuktok ng puno, 200 metro ang labas, ay nakatayo na payat na parang buto na nakadamit ng mga buto. Ang taong ito ay parang multo na nakasabit sa puno. Kung ang isa ay hindi sapat na maingat, ang isa ay iisipin na ito ay isang basahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata,
nalaman ni Zhao Feng na ang aura ng tao ay pinagtagpo sa kakaibang paraan, na nagiging sanhi ng pagkawala ng aura. Sa pamamagitan ng kanyang unang inspeksyon, naabot ng kaaway ang ikalimang ranggo ng martial path at natutunan din ang isang kasanayang katulad ng hiding air technique, pati na rin ang isa pang kasanayan sa pagsubaybay. Sino? Hihihi. Malapit ka nang mamatay, hindi mo ba nauunawaan? Nanunuya ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Mukhang wala siyang balak umatake sa maikling panahon. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay palaging nakalock kay Zhao Feng. Hawak ng kamay ni Zhao Feng ang tatlong lason na arrow habang nakaharap siya sa assassin. Bakit hindi siya kumilos? Nakaramdam ng kakaiba si Zhao Feng. Pero di nagtagal ay nalaman niya kung bakit. Hahaha. Bata, mamamatay ka na. Ilang daang metro sa likuran niya, may dumating na dalawang lalaking nakasuot ng itim. Pareho silang nakarating sa tuktok ng ika-4 na ranggo. Dalawang sunod-sunod na pag-atake. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamapanganib na pakiramdam ay ang nasa harap niya. Panahon na para tapusin ito ngayon. Isang curved blade ang lumitaw sa kamay ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Anong gagawin ko? Agad na nag-isip si Zhao Feng. Sa sandaling ito, mula sa kaibuturan ng kaliwang mata, ay isang pamilyar na tunog ng kalabog. Sa ilalim ng panganib na ito, ganap na itinulak ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata sa pinakamataas na paningin at bilis ng reaksyon. Patayin. 1 o 200 metro na ngayon ang layo ng dalawang lalaki sa likuran niya. Bumagal ang bawat kilos nila sa mga mata ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang lalaking nakaabo na nakadamit sa harap ay nakatayong parang kahoy, hindi gumagalaw. Gayunpaman, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nakalock pa rin sa lalaking ito dahil siya ang pinakamapanganib sa lahat. 100 metro. Histeryosong tumatawa ang dalawang nakaitim na lalaki. Tila naisip na nila kung paano hiwa-hiwain si Zhao Feng. Gayunpaman, kalmado pa rin si Zhao Feng. Biglang naramdaman ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang dugo at inner strength na kumikilos sa loob ng katawan ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Sa sandaling ito, mapanganib na kumislap ang mga mata ni Zhao Feng habang inilalagay niya ang tatlong nakal-alasong palaso sa busog. Ang tatlong arrow ay nakaayos sa isang kakaibang posisyon, tulad ng isang tatsulok na bumaril patungo sa lalaking nakasuot ng kulay abo. King of Gods, Kabanata 32. Paghabol sa buhay o kamatayan. Habang hinihila ni Zhao Feng ang kanyang pana, ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng kulay abo ay naging mapanukso. Gayunpaman, nang ang tatlong arrow na iyon ay tumama sa kanya, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang tatlong lasong arrow na ito ay may maliliit na puwang sa pagitan ng mga ito at hindi papunta sa isang tuwid na linya. Gayunpaman, ang paraan ng pagkakaayos nito ay nangangahulugan na wala siyang mga ruta ng pagtakas, ganap siyang nakalock. Ang lalaking nakaabo na nakadamit ay nag-swipe ng kanyang kamay at isang bug zone ng hangin ang pumutol sa unang palaso, ngunit ang pangalawang palaso ay dumating kaagad pagkatapos. Kung gusto niyang iwasan ang pangalawang arrow at pagkatapos ay atakihin si Zhao Feng gamit ang pinakamagandang ruta na posible, kailangan niyang harapin ang ikatlong palaso. Ang ikatlong palaso ay tila kinakalkula kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Paano niya nagawa ito? Nanliit ang balintataw ng lalaking nakaabo na nakadamit habang ang kanyang ekspresyon ay naging gulat. Kung ang lahat ng ito ay pinlano ni Zhao Feng, ito ay magiging lubhang nakakatakot. Siya ay isang kabataan na wala pang 14 na taong gulang. Hindi niya alam na nakatutok na sa kanya ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Lahat, kasama ang kanyang tibok ng puso at bilis ng paghinga, ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Naipana ni Zhao Feng ang kanyang mga palaso ayon sa mga pagbabago sa katawan ng kalaban. Napunta sa plano ang lahat. Ang tatlong palaso ay nagpatigil sa lalaking nakaabo na nakadamit ng ilang hininga. Walang pinagkaiba. Mamamatay ka pa rin ngayon. Puno ng lamig ang boses ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Zhao Feng pagkatapos noon ay naging dahilan upang siya ay muling natigilan. Hindi tumakbo si Zhao Feng pagkatapos niyang ipana ang tatlong palaso. Sa halip, tumalikod siya at sinugod ang dalawang lalaking nasa likuran niya.
Patayin. Inatake din ng dalawang lalaking nakasuot ng itim si Zhao Fang. Dahil sila ay tumatakbo patungo sa isa't isa sa mga tuwid na linya, ang distansya sa pagitan nila ay malapit na. Ang batang ito ay may malakas na kakayahan sa pagkalkula. Medyo nabahala ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ang naging pinaka-perpektong paraan para makatakas. Una, hindi siya agad tumakbo. Napakababa ng kanyang pagkakataong makatakas sa ilalim ng dalawang grupo ng mga tao. Kahit papaano, kinumpirma ni Zhao Fang na ang bilis ng lalaking nakasuot ng kulay abo ay hindi magiging mas mabagal kaysa sa kanya, kung hindi siya maaaring magpakita sa kanyang harapan na parang multo. Pangalawa, napakahirap para kay Zhao Fang na makahanap ng punto ng pambihirang tagumpay. Matapos ikumpara ang tatlong tao, naisip ni Zhao Fang na ang dalawang lalaking nakasuot ng itim ay mas mahina. Kung mabilis niyang tapusin ang dalawang ito, at pagkatapos ay mag-concentrate sa lalaking nakasuot ng kulay abo, mas malaki ang tsansa niyang manalo. Habang papalapit si Zhao Fang at ang dalawang lalaki. Paano lalaban ang isang maliit na half-step martial artist laban sa dalawang peak 4th rankers? Ang lalaking nakaabo na nakadamit ay hindi nakaramdam ng apurahan. Hindi niya kailangan ang dalawang lalaking nakaitim para patayin si Zhao Fang. Ang kailangan lang niya ay pigilin nila si Zhao Fang saglit, pagkatapos ay tiyak na mamamatay si Zhao Fang. Patayin. Angry Dragon Fists. Habang nakikipagpalitan ng suntok si Zhao Fang sa dalawang lalaking nakaitim na nakadamit, ang kanyang katawan ay perpektong dumaan sa pagitan ng kanilang mga pag-atake. Biglang tumaas ang aura niya. Ano? Ang taong ito ay isang tunay na martial artist. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Malinaw na ipinakita ng aura ni Zhao Fang na naabot niya ang ika-4 na ranggo ng martial path. Ang kamao ni Zhao Fang ay parang isang umuungal na dragon na nagdala ng malabong berdeng kinang at bumagsak sa dibdib ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. Basag. Agad na nabasag ang mga buto sa loob niya at agad siyang namatay. Ang sumasabog na inner strength ni Zhao Fang ay umabot na sa peak ng 4th rank at ang Angry Dragon Fists ay umabot na rin sa pinakamataas ng antas nito. Gamit ang isang kamao na iyon ay napatay niya ang isa sa mga lalaking nakaitim. Hindi lang ito dahil minamaliit nila si Zhao Fang, dahil din ito sa lakas ni Zhao Fang at sa kalkulasyon ng kanyang kaliwang mata. Nakababatang kapatid. Galit na tumili ang ibang lalaking nakaitim habang namumula ang mga mata. Angry Dragon Fists. Agad na inatake ni Zhao Fang ang ibang lalaking nakaitim. Ang pagiging maawain sa kaaway ay nangangahulugan ng pagiging malupit sa kanyang sarili. Hihiwin kita ng 10,000 beses dahil sa pagpatay sa aking nakababatang kapatid. Ang espada sa itim na nakadamit na martial artist ay biglang nagbigay ng napakalakas na inner strength habang galit na galit siyang hamarang kay Zhao Fang. Itigil mo siya. Sigaw ng lalaking nakaabo sa likod. Kailangan lang niya ang taong pumipigil kay Zhao Fang, hindi kinakailangang patayin siya. Sa kasamaang palad, ang lalaking nakasuot ng itim ay nawala sa kanyang isip at umatake ng baliw. Ganap na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata upang mahanap ang mga pagkukulang ng kalaban. Gayunpaman, ang kanyang oras ay limitado habang ang nakaabo na lalaki sa kanyang likuran ay humahabol. Lumaban ka. Wala nang pakialam si Zhao Fang sa anumang bagay dahil ang kanyang katawan ay mabilis na lumutang sa loob ng hanay ng espada ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Basag. Sa wakas ay pinalo ni Zhao Fang ang isang suntok sa kaliwang balikat ng kalaban. Bagamat nabali ang braso ng lalaki, patuloy siyang umaatake patungo kay Zhao Fang. Muli siyang sinuntok ni Zhao Fang at nabasag ang kanyang lalamunan. Plop. Ang lalaking nakaitim ay nahulog sa lupa. Patay. Nagbayad din si Zhao Fang para dito. Nagkaroon siya ng ilang panloob na pinsala dahil sa paglapag ng lalaki sa kanyang huling suntok sa dibdib ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang metal wall technique ay hindi pa umabot sa ikatlong antas, na nangangahulugan na hindi siya makakatanggap ng mga diretsyong hit mula sa mga cultivator na may parehong ranggo. Maliit na bata. Medyo malalim ang tinatago mo. Ang iyong tunay na lakas ay malapit sa ika-5 ranggo ng martial path. Gayunpaman, mamamatay ka pa rin ngayon. Sa sandaling ito ay dumating ang lalaking nakasuot ng kulay abo.
Namayani ang patay na katahimikan habang magkaharap ang dalawa. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Si Zhao Chanjian ba? Tinitigan ni Zhao Fang ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Siya ay 80% sigurado na si Zhao Chanjian ang may pekana. Mayroon lamang siyang isang mortal na kaaway sa loob ng Sunfeather City, at iyon ay si Zhao Chanjian at ang kanyang anak. Hahaha. Hindi mahalaga kung ito ay siya o hindi dahil ikaw ay mamamatay sa alinmang paraan. Tumawa ng malupit ang nakaabo na lalaki at gumalaw na parang multo. Ang hubog na talam sa kanyang kamay ay hiniwa patungo kay Zhao Fang. Shua! 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 Naramdaman ni Zhao Fang na ang kalaban ay may mataas na antas ng footwork skill at napakabilis na bilis ng pag-atake. Tanging sa tulong ng kaliwang mata niya ay naiwasan niya ang mga pag-ataking ito. Kung ibang tao ang nakaabot sa ika-4 o ika-5 ranggo ng martial path, malamang napatay na sila. Napakatalas ng manipis na hubog na talam sa kamay ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Kahit na ang tansong balat ni Zintong ay hindi ito mahahadlangan. Kung tatamaan si Zhao Fang, tiyak na mawawalan siya ng buhay dito. Sinusubukan din niyang maghanap ng mga pagkukulang sa kalaban. Gayunpaman, ang lalaking nakasuot ng kulay abo ay napaka may karanasan at nakaranas na ng maraming sitwasyon sa buhay kamatayan, kaya kakaunti ang kanyang mga depekto. Mataas na ranggo na kasanayan sa espada, mataas na ranggo na kasanayan sa footwork, mataas na ranggo na kasanayan sa inner strength. Lahat sila ay umabot na sa high level. Halos umabot na sa peak level ang kanyang sword skill. Habang halos hindi nakaiwas si Zhao Fang ay naitentiya rin niya ang lakas ng kalaban. Ang resulta ay nagpalamig sa kanyang puso. Ang paglilinang ng lalaking nakasuot ng kulay abo ay umabot na sa tuktok ng ika-5 ranggo at malapit na sa ika-6. Sa mataas na antas ng martial arts siya ay talagang isang peak fighter mula sa ika-5 ranggo ng martial path. Habang nagpapatuloy ang laban, naramdaman ni Zhao Fang na lumalala ang kanyang panloob na pinsala. Siguradong mamamatay ako kung patuloy kami maglalaban sa malapitang labanan. Bakit hindi? Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang habang nag-iisip ng plano. Teng! Bigla siyang umalis sa laban at itinulak ang lightly floating fairy at air crossing breathing technique sa pinakamataas na antas. Agad siyang sumugod sa mga puno at nagtungo sa mas malalim na bahagi ng Sky Cloud Forest. Sa pagkakataong ito, mula nang ilantad niya ang kanyang lakas, ang kanyang lightly floating fairy ay mas mabilis kaysa dati ng kalahati. Saan ka tatakbo? Bulalas ng nakaabo na lalaki na agad namang sumunod. Nagsimulang kumalma si Zhao Fang pagkatapos tumakbo ng ilang milya. Ang kalaban, na umaasa sa kanyang cultivation at mataas na ranggo na kasanayan sa footwork na umabot sa mataas na antas, ay may bilis na katumbas ng kanyang sarili. Habang tumatakbo si Zhao Fang ay binuksan niya ang daan para sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kaliwang mata, at sinubukang humanap ng mga hadlang na maaaring makapigil sa kaaway sa kanyang likuran. Dahil ang kanyang kaliwang mata ay nakakakita ng higit pa at mas malinaw, si Zhao Fang ay parang isda sa tubig na mabilis na lumangoy ng walang tigil. Gayunpaman ang lalaking nakasuot ng kulay abo ay ginulo ng mga hadlang na iyon, tulad ng mga dahon at sanga. Bagamat hindi kita kayang patayin ay maaari pa rin kitang dalhin sa Sky Cloud Forest at mamatay tayo ng magkasama. Pilit na sabi ni Zhao Fang. Naramdaman niya na habang tumatakbo siya sa lightly floating fairy ay may mga pagpapabuti. Ayon sa plano ni Zhao Fang, may ilang nakamamatay na hayop. Roar! Ang mga nakamamatay na hayop ay umuungal na naging sanhi ng paglundag ng puso ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Ang munting bastos na ito. Nakapupot. Ang lalaking nakaabo ay nagdikit ng ngipin. Kung ang mga hayop ay mababang antas, tulad ng ika-4, ika-5 o ika-6 na ranggo ng martial path, mapoprotektahan ng lalaking nakasuot ng kulay abo ang kanyang sarili. Gayunpaman, kung sila ay hindi pinalad at nakilala ang matataas na antas na nakamamatay na mga hayop, ang mga normal na martial artist ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na tumakbo. Iyon ay dahil ang mga matataas na antas na nakamamatay na mga hayop ay may lakas na maihahambing sa martial masters, na parang mga elder ng Jiao sect. Napakasimple ng plano ni Zhao Fang. Upang akayin ang lalaking nakasuot ng kulay abo sa mga lugar na may mas nakamamatay na mga hayop.
Dahil ang kanyang kaliwang mata ay may supervision, madaling makita ni Zhao Feng ang lahat sa loob ng 10 milyang radius. Kapag narating nilang dalawa ang isang lugar kung saan may mga nakamamatay na hayop, agad na magtatago si Zhao Feng sa patay na sulok ng halimaw upang mahanap muna ng hayop ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Roar! Roar! Pinangunahan ni Zhao Feng ang lalaking nakasuot ng kulay abo patungo sa dalawang silver striped blood leopards. Ang dalawang silver striped blood leopards na ito ay may masasamang mukha. Ang mga katawan nila ay mas malaki pa sa green-headed Tiger King. Tinansya ni Zhao Feng na ang lakas ng silver striped blood leopard ay nasa ikalimang ranggo ng martial path. Sa sandaling makapasok sila sa teritoryo ng silver striped blood leopard at inistorbo sila, agad na nagtago si Zhao Feng sa pagitan ng mga sanga ng puno at mabilis na ginamit ang hiding air technique para burahin ang kanyang aura. Ang kanyang hiding air technique ay umabot na sa mataas na antas at maaari na ngayong ganap na mabura ang aura ng isang tao, kabilang ang pabango pati na rin ang pagbaba ng sariling init ng katawan. Naiwasan ni Zhao Feng ang amoy ng dalawang silver striped blood leopard. Gayunpaman, ang lalaking nakaabo na humahabol sa likuran, ay hindi gaanong pinalad. Wala siyang paningin katulad ni Zhao Feng na nakikita ang lahat sa loob ng 10 milya. Roar! Road! Ho! Ang dalawang silver striped blood leopards ay sumugod patungo sa lalaking nakasuot ng kulay abo. Walang hiya na bata. Nagmura ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Alam niya kung nasaan si Zhao Feng ngunit ang dalawang silver striped leopard ang dumating para sa kanya. Ang silver striped blood leopard ay may kamanghamanghang bilis habang humahampas sila sa mga sanga. Ang kanilang mga lakas ay nasa paligid ng tuktok ng ikalimang ranggo. Kung isa lang, madali itong matatalo ng naka-gray na lalaki, pero dahil dalawa, mahirap. Tulad ng lalaking naka-gray na binugbog ng silver striped blood leopards. Ha ha ha. Si Zhao Feng na nakatago sa pagitan ng mga puwang ng isang puno ay tumatawa ng tuwang-tuwa. Sa kaniyang misteryosong kaliwang mata, ang kanyang survival rate ay mas mataas kaysa sa iba. Hihihi, huwag mo akong sisihin sa pagtulong mo. Madilim na tumawa si Zhao Feng habang inalis niya ang silver bow sa kanyang likod at ikinabot ang 3 lasong palaso dito.